Mga kapatid, pinaka-hot topic itong linggo ang video na in-upload ng mga social networking site kung saan isang estudyante ang nakipagtalo sa isang lady guard sa LRT Santolan Station. Oo nga, Jovi, umani ng matinding batikos ang estudyante at para kunin natin ang kanyang panig live po ngayon sa ating programa si Paula Salvosa. Good evening sa'yo, Paula. Una kong tanong sa'yo, kumusta ka na? Medyo nakaka-recover naman na po. Pero, masakit pa rin po yung mga nangyari. Kasi, grabe po yung impact tsaka yung effect po sa buhay ko. Totoo ba yung balita na hindi ka na nakapasok sa iyong paaralan? At may kinalaman ba talaga ito sa video nga na kumalat? Hindi po, I was advised and I preferred to not go to school muna kasi po mainit pa nga po. Natatakot po kasi akong sumakay ulit ng LRT baka po sakali. Baka po kasi may bumato or something. Baka po magalit yung mga tao, baka makilala po nila ako dahil dun sa video. Pero hindi po totoo na na-expel ako. Paula, in the spirit of fairness, dahil nakunan na namin ng pahayag yung naka-enkwentro mo na security guard, so bibigyan ka namin ng pagkakataon kung paano mo sasabihin sa amin yung talagang nangyari sa yung version nung araw na yon at yung mga nangyari before pa nakuhanan ng camera yung insidente. Yun nga po kaya nga po nagpa-interview ako sa inyo so that I get the chance to explain po talaga yung nangyari nung Tuesday bago mag 2 p.m. po. So, papasok po ako ng LRT station, merong x-ray machine, may guard po doon sa x-ray machine, tapos doon po pagpasok sa parang arc, meron din pong guard. Tapos, nakita ko po kasi yung guard doon sa may parang arc, nakita ko po siya na sumisenyas na pumasok. So, yung bag ko po kasi, maliit lang po siya. As in, parang pouch lang na sling bag, ganyan. So, pinubuksan ko na. Tapos, papasok ko. Narinig ko yung lady guard dun sa may x-ray machine. Sabi niya, "Miss, pakalagay yung bag mo sa machine." Ganun po yung tono. So, parang ako, inaamin ko naman po, sumigaw din ako. Sabi ko, "What's your problem?" Sabi ko, "You don't have to shout at me," ganyan. Tapos, nilagay ko rin naman po yung bag ko. Ito na yung bag ko, ganyan. Tapos, pagkalagay ko po ng bag ko, pumunta ako sa kabilang end ng machine para kunin na nga po yung bag. Doon na po niya ako sinundan, doon na po niya ako ginrab. Ang sabi niya sa akin, "Anong problema mo?" Or, "Miss, anong problema mo?" Parang ako, "You are my problem." Tapos, yun nga po, doon niya ako ginrab. After niya pala akong sabihan na, "Miss, anong problema mo?" Sinundan niya ako. Tapos, nandun ako sa end ng machine, kinukuha ko po yung bag ko. Bigla na po niya akong ginrab. Pumunta daw po kami sa office nila. Pagkatapos po niya sabihin yun, bumalik siya dun sa pwesto niya talaga. Sinundan ko po siya. Sabi ko, "Tara, let's go to your office. Let's go to your office." Tapos hinawakan ko po siya. Sabi ko, "Diba this is what you did to me?" Tapos, pumasok na kami, dumating na yung supervisor niya. Tapos sabi nung supervisor, "Ma'am, ano po ba nangyayari?" Ganyan. Tapos, nandun na yung supervisor, yung lady guard po, biglang maamo na po yung mukha niya. Tapos sabi niya sa akin, "Ma'am, hindi ko po kayo sinisigawan. Ma'am, hindi ko po kayo hinablot." Doon po ako lalong nagalit kasi sabi ko, yun na, doon na po yung lumabas. "So, you're making me look like I'm a liar," ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya po, "Hindi ko po kayo sinigawan," ganyan-ganyan. Sabi ko, now I'm the bad person and ikaw yung kawawa dito sa sitwasyon na to." Tapos ang sabi po nung supervisor niya, and I quote, "Magsusorry ka o tatanggalin ka." So nagsusorry po siya, pero nagsusorry siya na parang sarcastic po. Sabi niya, "O di sorry na lang po, o di sorry po," ganun. So parang doon ko sinasabi, na nakita rin po talaga sa video na you're apologizing to me? Is that how you say sorry? You're apologizing to me in that manner? Ganyan-ganyan. Tapos, habang nagsasalita po ako, hindi po nakikita sa video. Yun po kasi yung gusto kong i-clarify talaga.
Nakita lang po sa video, yung facial expression ko, na galit ako, pero hindi po nakita ng buong Pilipinas, ng lahat ng tao, pati sa ibang parte ng mundo, na yung Lady Guard, habang kausap ko siya, ngumingiting aso po siya sa akin. Tapos kung paano po siya mag-sorry sa akin. Na yun nga po yung nagagalit ako kasi bakit ngayon ang luma-lumanay mo nagsalita? Tapos doon na po, nag-freak out na ako, ganyan. Inaamin ko naman po talaga, nasabi ko sa kanya, I'm really pissed, sorry. De Paula, meron din kasi mga kumakalat, ito narinig natin doon sa social networking sites na yung version na sinasabi na ang hinihiling mo sa kanya ay lumuhod para mag-sorry sa'yo. Yun So ang maaari sabi ba ng Lady namin, Guard. sabi ng Lady Guard, so we want you to give us your, yung version mo na kung totoo ba to o hindi. Ayun po, gusto ko pong ding linawin yun. Kasi parang sino ba naman po ako para magpaluhod ng tao, 'di ba? Parang mukha lang po kung yagit dun sa LRT, tas magpapaluhod ako ng tao. Ang sabi ko po sa kanya, inaamin ko naman po, sabi ko, I want you to apologize to me in front of everybody doon sa LRT. But never ko pong sinabi na lumuhod siya sa harapan ko. At never ko rin po siyang siniko. Ako po yung nagkaroon ng bruise and I can prove it to you. Meron pa pong bruise mark dun sa after niya po kong hablutin. Pero never ko po siyang siniko. Miss, sir, I'm only 84 pounds. Pag siniko ko siya, baka parang tinapik ko lang po siya. Okay, Paula, kilala mo ba kung sino ang nag-upload at may legal na hakbang ka ba laban sa nag-upload ng video? Kasi, syempre, ito talaga ang legal question natin dahil yung ginawa rin nung nag-upload ay hindi rin tama. At pati dun sa mga nag-share at nagpakalat ng video. Opo, nakita ko po nung Wednesday na po ata ng madaling araw na in-upload nga po ni Gregory, hindi ko po maalala, Llamoso or something. Parang yun nga po, siya po yung nag-upload ng video. Tapos, alam ko po, ni-request pa siya to put it down, to put the video down. Pero ang sabi niya po, hindi niya po ilalabas sa media, pero hindi niya po tatanggalin yung video. Sabi niya po, na-irita lang ata siya dahil narinig niya ako nag-i-English sa Santolan Station, na nag-freak out ako, nagsisigaw ako. Kaya daw niya po in-upload yung video. I mean, kung hindi niya po gustong mag-cause ng harm sa akin, sa buhay ko, bakit niya i-upload yung isang video na kulang-kulang naman po in the first place? Paula, linawin ko lang yung itong mga huli mong mensahe, no? O yung huli mong mga statement. Sino yung tao na lumapit doon sa nag-upload o nakipag-usap via internet sa kanya? Ikaw ba o parte ng circle mo? Sorry po, hindi ko po narinig. Paula, yung bang nakipag-communicate doon sa nag-upload ng video, ikaw ba yan o yung mga tao lang sa paligid mo? From my school po, actually student council. Pero hindi po ako kasi wala po akong contact. And nung nangyari po yun, diba Tuesday, Wednesday morning, until kahapon lang po, I shut down everything. My Facebook, my Twitter. Kasi, aminin ko po, sobrang traumatic po talaga. Hindi ko alam. Alam niyo po yung feeling na makikita niyo na lang po yung sarili niyo sa internet. Hindi ko po talaga... Paula, kaya namin tinatanong sa iyo yun, dahil nga mukhang meron kasing mga experts at mga legal personalities na nagsasabi na pwedeng habulin doon sa puntong yon yung nag-upload. Kasi sa inyong mga mensahe kayo na sinasabi mo na parang may pumipigil sa kanya o may nagsabi sa kanya na tanggalin niya na yung pagkaka-upload, pero hindi niya pa rin ginawa. So, ang tanong na lang namin sa iyo ay kung ano yung magiging move mo. Meron ba legal move kang gagawin para nga harapin itong nag-upload na yan? Yun nga po kaya po lumapit ako din, lumapit po ako sa inyo. Nung hinihingi nyo na po yung side ko, na magsalita na nga po, ginrab ko na po talaga yung chance para finally masabi po sa lahat ng tao. At gusto ko rin humingi ng tulong dahil dun sa ginawa ng vlogger na nag-research po kasi talaga ako. Okay. Sabi po na parang if someone published anything against another person, may it be true or right,
Or may it be true or false, liable po talaga siya. Oo, so may kinoconsult ka bang lawyer sa puntong ito? Wala po. Pero may bala ka magsampa ng kaso sa nag-upload ng video? Kung may tutulong po sa akin, opo. Okay. Gusto ko po talaga. Ayan. Maraming salamat Para sa iyo kasi- po. Yes, Paula. Go ahead. Para po kasi Grace. maging lesson na rin po to dun sa mga irresponsible vloggers, irresponsible na nag-upload ng videos, Siya na lang. na hindi porket nakakita kayo ng isang video, nairita kayo, or nakakatawa, or nagalit kayo dun sa sa ginawang act nung isang tao, i-upload nyo na without uploading what happened prior to what was taken dun po sa video. Pero Paula, no, syempre, hindi rin natin maikakaila na talaga namang may mga nakitang hindi maganda yung mga mamamayan doon sa mga naging actions mo doon sa video. So siguro ito yung pagkakataon para siguro ipaliwanag mo sa kanila kung were you having a very bad day at biglang nangyari yan? O kaya ay meron ka bang pinagsisisihan na nagkaroon ka ng ganong mga actuations? Inaamin ko naman po and pinagsisisihan ko naman po na ganun yung inasal ko in public. Alam ko naman pong mali, hindi ko naman po talaga i-deny yun. Ganun po akong klase ng tao. Pag alam kong mali po ako, aaminin ko po. Pero kapag alam ko po na nasa tama rin ako, ipaglalaban ko rin naman po yun. Pasensya na kung na ganun po yung naging asal ko, na nagwala ako in public, ganyan. Pero na-trigger lang naman po talaga ako dahil nasaktan po ako nung lady guard. Tapos, pero I don't think naman po I deserve all of this, na umabot pa po trending worldwide, na binabash nila ako on Twitter, on Facebook, hindi naman po ako nanakit ng tao, hindi naman po ako nagmura dun sa video, galit na galit lang po talaga ako, inaamin ko naman yun. Pero wala po akong sinaktan, wala po akong minura. Sana naman po, maging open-minded tayo. Kasi ako, aminado ako, nakakakita ako ng mga video sa ganyan. Pero hindi ako basta-basta nag-iiwan ng comment. Okay, Paula, alam mo, po. nagpapasalamat kami sa iyo sa yung tiwala na binigay mo sa amin. At syempre, gusto rin naming makatulong sa iyo dahil sinabi mo nga na kung may makakatulong sa iyo, gusto mo nga magsampa ng kaso, siguro pwede natin i-refer siya. Sa mga ibang abogado na gusto magbigay ng services para sa kanya. Na taga TV5. The same way na pati yung ating lady guard, kung kailangan din niya ng assistance, we'll give it to her. Oo. On Ano that, pala, last thing sana, on that note, Paula, yes? yun po, gusto ko lang po sana din na sana yung vlogger and yung lady guards lumabas po din sila, nakaharap ako. Kasi gusto ko lang po talagang lumabas yung totoo. Hindi po ako humahanap ng kakampi sa akin or kung ano man. Gusto ko lang po talagang lumabas yung totoo. Okay. Kaya sana lumabas sila kasama ako sa isang interview. Handa po ako. Kahit magpa-lie detector test pa kaming tatlo. Alright. On that note, Paula, maraming salamat sa iyo at nagtiwala ka sa amin dito sa News 5 para sa iyong panig ng istorya. Apo. Maraming salamat din po. Okay, ano tayo ng konti, ano? Mag-iba naman tayo mula doon at bibigyan natin ng follow-up report tungkol dyan. Yes. Ang ating mga kapatid doon sa musunod na edition ng ating mga newscast, pati yung mga weekend news namin. Lalo sinabi niya ito ko sa PASA, will